Isa sa mga paboritong isda sa Pilipinas ay ang tilapia. Bukod sa affordable na ito ay madami pa nito sa merkado. Banya-banya rito kung i-harvest sa mga palaisdaan. Maraming mga luto ang Pinoy na alam sa tilapia kagaya ng inihaw at pritong tilapia. Minsan masarap itong kapartner ng kamatis. Minsan naman sinasamahan ito ng mga Pinoy ng sausawan na suka at toyo na may sili at minsan naman ay may pinigang kalamansi or may kasamang lemon. Pero kamakailan lang ay napabalita na mayroong isang bakterya na nakalakip dito sa tilapia. Alamin natin kay Dr. T kung ano ito at papaano ang wastong pagluto ng mga isda o ng tilapia para makaiwas sa iba't ibang klase ng sakit at mga bakterya. Magandang araw po, Dr. T, and welcome to my YouTube channel. This is Senior Inday. At ngayon pong araw, kasama po natin si Dr. T. Ang topic po natin ngayon, Dr. T, is about sa tilapia. So, ang tilapia po kasi, very affordable po yan na uri ng isda na talagang maraming ganyan po sa atin sa Pilipinas kasi madaling alagaan, madaling paramihin, kaya affordable pa, hindi siya ganun kamahalan. Kaya talagang maraming Pilipino ang nahihilig kumain po ng tilapia. Pero lately po kasi kumalat ang balita na may isang taga dyan sa US po na namatay dahil sa pagkain po ng tilapia. So, pwede niyo po ba kaming balitaan about that? Sige. Dr. T? Actually, ang nangyari doon ay nawalan siya ng, hindi naman namatay, pero meron na ring incidents na yung lately nangyari sa San Jose, California. Kumain siya ng hindi adequately cooked tilapia. At nagkaroon siya ng infection with, ang tawag doon, Vibrio, yung flesh-eating bacteria. Vibrio vulnificus, napakadelikado noon. At yun ay inaatake noon, bacteria noon mismo, yung mga blood vessels. So madalas nagkaka-gangrene, tapos umaakyat yun. Minsan pag hindi agad na agapan, nawawalan ka talaga ng ano. Ang nilukap ko ang literature, 20% ang risk ng amputation pagka nagkaroon ka ng flesh-eating bacteria. Kasi nga, ang body natin ay merong tendency to protect yung mga vital organs. So, alin ang ano niya ng kukulangan niya ng dugo sa sirkulasyon? Yung mga kamay, mga braso, mga hita, mga paa. At yan ang pag nagkulang yan sa sirkulasyon at merong infection, hindi maano yung infection, hindi mararating ng gamot. Ang nangyari sa kanya, na-hospital siya, pero matagal, may delay ng konti yung treatment. So, pag meron kang infection at kasi hindi properly cooked yung tilapia, meron ding, nung nilook up ko, yung sa Texas na namatay, yun sa Texas namatay talaga, ni uncooked oyster, ganun din, yun din ang nakaano sa kanya, Vibrio vulnificus, pero hindi na siya na-amputate, namatay na siya talaga. So, dalawang outcome. Hindi naman very common yun. Ang incidence dito 2 per 100,000 population, yun ang incidence. Yung sa California, nawalan siya ng 4, pati dalawang taas, dalawang baba. At saka mayroon naman isang babae na young woman, nawala lang yung leg niya, one leg lang, na may sinulat ako doon, nilagay ko doon sa Wix para may prevention. At ang naka-infect sa kanila, yun din yung flesh-eating bacteria, yung Vibrio vulnificus. Dahil nga, hindi na-cook ng gusto. So, ang sinasabi niyo po, Dr. T, yung flesh-eating bacteria ay nakukuha sa mga pagkain na hindi maayos ang pagkakaluto, ano? Yung medyo hilaw pa, hindi po siya well done. Hindi lahat ng pagkain. Yan ay common sa mga bacteria. Ang bacteria na yan ay common sa mga aquatic. Gaya ng oyster, yung isa naman tilapia. So kahit na fresh ang tilapia, sariwa naman to, buhay binili mo, sariwa. Sariwa nga pero infected naman ng Vibrio, tapos hindi mo niluto. So, kasi maraming maraming mga tao, meron silang comfort zone. Pag nakita nila, sariwa-sariwa ito, pwede itong kainin. Ay, napakamaling thinking yan.
mas mabuti pang kainin mo na yung freezer, yung matagal na sa freezer, pero niluto mo ng gusto, kesa kumain ka ng buhay pa, ikaw nga ang ano doon sa tilapia, pumapasal pa, niluto mo, infected ng bacteria. Kaya yung isang incident na nabasa ko, nag-fishing naman sila, nag-camping, kumain sila ng isda na nahuli nila sa stream at hindi nila masyadong niluto. Dahil siguro nagutom o walang plano, hindi naluto, hindi namatay yung bacteria, yun, nawalan naman siya ng... Kinulang po siguro sa apoy, kinulang sa kahoy, kinulang sa gas. Usually gano'n ang mga nangyayari kung mga picnic po, eh. So, Oo, ang oo, talagang oo. kailangan nating linawin ngayon sa mga tao, eh, hindi po dahil sa tilapia lang na isda. Kasi siyempre yung tilapia talagang inaano po 'yan sa'tin sa Pilipinas, isa sa mga pinaka-affordable na isda at yun nga po, madali po siyang i-grow, kaya po ang mga Pilipino po, eh, talagang, maraming karamihan sa'tin, eh, kumakain ng tilapia. So, wala po yung kinalaman sa tilapia lang, basta kailangan lutuin po mabuti yung pagkain para po, mamatay yung bakterya at namamatay po ba yun sa Oo, oo, matinding madali. pagkakaluto? Actually, madaling mamatay yun eh. Hindi naman Hmm, karamihan ng ma-equalize. Tsaka hindi naman nagpo-produce ng toxin yun eh. Nagdi-divide yun. Ang nangyayari diyan, malamang kinain niya, lumamig na yung tilapia. O baka tira na hindi okay, ganito ang nangyayari diyan, ano. At saka hindi mo kasi nabanggit pa pero ulitin ko ulit. It doesn't mean na fresh yung isda, niluto mo, eh safe ka na. Hindi. It has nothing to do with, kahit nga buhay yung isda eh. Lahat yan, ang buhay na isda, may bacteria na yan. Okay? So, ang goal mo para iluto yan, para patayin yung bacteria na nasa isda. Ngayon, kung yung bacteria na yun hindi namatay, sinet aside mo yung niluluto mo, kahit na anong luto, inihaw mo, pinirito mo, hindi namatay yung bacteria, sinet aside mo, tapos kakainin mo the next day or leftover, nag-divide na yung bacteria. Marami na yung bacteria kasi nasa sa dami yan. Ang bacteria kasi may bacterial count yan. Kung few lang, kayang patay ng body mo yan. Pagdaan yan sa stomach natin, yung acid, tutunawin yan, mamamatay si bacteria. Pero kung napakaraming bacteria, dahil nga nag-divide na ng gusto yung bacteria sa pagkain na set aside mo, yun ang isa sa kailangan na kainin ng bagong luto. Isa yun sa mga precaution. At saka, to begin with, lutuin ng gusto. Pero yung dalawang yun ang napaka-importanting tandaan pag sa seafoods. Pwede rin naman na raw, may mga raw naman na safe, pero merong risk. There's always a risk. Ako, hindi na ako kumakain ng mga masyadong raw seafoods. Kaya nga po, eh, kaya sinasabi ko po doon sa mga nagtatanong sa'kin kasi nga napag-usapan ng mga kaibigan namin na, "Pakitanong mo nga kay Doctor T kung, safe pa bang kumain ng tilapia?" Sabi ko, "Parang hindi naman, wala namang issue siguro sa tilapia. Ang issue diyan, eh, huwag kumain ng half-cook na lalo na 'pag mga aquatic, 'di ba? Kasi kailangan Hindi talagang mo alam. mamatay yung bakterya Hindi sa mo alam matinding kung pagkakaluto. Hindi mo infected. alam Hindi kung mo kailan alam. kadadapuan 'yan, 'di ba? Hindi mo alam kung So, ang infected mangyayari yan. diyan na-amputate po 'yun ano, yung nakakuha ng, bakterya na 'yan. So, Oo. once na na-amputate po 'yun, hindi na po kakalat yung bakterya sa Hindi katawan, na, Doctor hindi T, na, or hindi may na, hindi na. possibility pa rin na may naiiwan pa ring bakterya sa katawan? Hindi, ang purpose kasi ng amputation, dahil nga hindi na ma-reach ng antibiotic, namamatay kasi naman yan sa antibiotic eh, hindi na ma-reach yung nasa paa niya. So puputulin na yung paa, puputulin na yung binti. Kasi hindi Oo na nga po. ma-reach So, eh. yung bakterya na 'yun, hindi po ba 'yun may umakyat na ng konti sa taas ng paa niya? Hindi, 'di ba inulit ko yung ang importante blood supply, yung circulation. Kasi nga pag binigyan ka ng So, kung malalakas na hindi, parang kung pumapasok pa po yung antibiotics, na-gets ko na yung sinasabi niyo, 'pag pumapasok pa po yung antibiotics, eh, mamamatay ang kaya pang bakterya. patayin, ano Oo, po? oo, 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 oo. so it doesn't Pero pag matter hindi kung na, may naiiwan pang bakterya or oo, hindi, oo, kasi nga oo. po, sabi niyo nga po, eh, pinapatay na siya ng antibiotics, kaya lang pinutol hanggang doon sa sinasabi nga po Hindi ninyo na na ma-reach. part, eh, hindi na pumasok yung antibiotics ano, Hindi kaya na. pinutol na po doon. Hindi siya Nag-gets ko na. hindi siya hindi siya hindi siya gagaling. Kaya Opo, minsan di oobserbahan mo op na 'yan,
makikita Mm. mo yung fever hindi bumababa, and yet ang dami mo na binibigyan ng Mm. antibiotics. Mm. Dahil So, nga kumbaga nandun pa hindi yung na mag-penetrate yung gamot hanggang dun sa part na yun kaya wala na, yes. useless na, kailangan na puputulin, ano? So, Last yun resort nag-iisip naman yun. Last resort yun. Hindi opo. yun, doctors don't take that lightly. Siyempre, Para kasing talagang nakakaba kaagad 'pag sinabing flesh-eating, bacteria, eh. Parang iniisip mo kakainin na lang lahat buo ng bacteria yung laman mo sa katawan, 'di ba? So, nakaka-scared po. Kaya kung gusto ninyo pong makasigurado or hindi naman natin sinasabi kasi siyempre may mga kababayan din po tayo na nagnenegosyo na minsan may mga hilaw sila na tinitinda na ginagawang kilawin, alam mo yun naman sa atin sa Pilipinas may mga ganyan kung ano. Na-post ko na din po yan sa aking, YouTube baka gusto po ninyong panoorin. Actually, marami na pong nanood nung ating, in-upload na yun. So, dun sa ating explanation na yun. So, maaari niyo pong panoorin yung risk, yung pong effect, yung cause kapagka po halimbawang may bacteria kayo. Parang same lang din po, parang ito lang nilinaw lang namin na yung tilapia ay hindi lang sa tilapia nakikita yung flesh-eating bacteria. So, wag po kayong matakot na kumain ng tilapia as long as sabi nga po ni Dr. T ay nalutong mabuti. Huwag niyo nang i-risk yung inyong, katawan para kumain ng mga half-cook. Kung talagang gusto ninyo na makaiwas sa mga bakterya, lutuing mabuti ang pagkain. Tama po ba, Dr. T? Oo, yun ang number one. At saka pangalawa, know your source. Kung alam mong meron ng mga yung pinanggagalingan ng tilapia, may mga nagkakasakit na dun, huwag ka nang bibili doon. Tapos pangalawa, hindi nagagaranting freshness. Akala nga kasi, ulitin ko ulit, no? Kasi ang mga tao, ay, kaya nagkasakit yan dahil bilasa na yung isda. Hindi. Kahit fresh, kahit live yung isda, infected ng isda, ang isda eh. So, ang ano doon, at saka pangalawa, yung tira mo, huwag mo na kainin. O kung gusto mo, siguro, ilutuin mo uli. Minsan, inadequate yung pagkakahit mo doon sa, dumami na yung bacteria. Yun ang nangyayari, di ba, doon sa, na-discuss na natin yan, yung bopis, na nagkaroon ng ganun din yun. Kung yun napakulo, hindi maraming bacteria yun. We can tolerate a few bacteria, but the body cannot tolerate pagka nag-divide na ng gusto yan. Ang tawag division kasi cell division. Yun reproduction. Kaya nga, sabi na, division, dumadami. Siyempre, ganun talaga ang cells Yung isang cell, nagiging 100 in 1 hour. Yung 100 na yun, magiging ilan yun in another hour. Exponential ang growth ng bacteria. Kasi hindi naman kailangan ng mate They reproduce by themselves, gano'n ang bacteria. So, yun ang wag mo natin maging misconception na tilapia lang. Hindi. Yung sa Texas, oyster naman, gano'n din na nangyari. Na ano pala yung oyster, ibinasa ko ulit. Ano siya, wala na siya sa yelo. Kasi pag nasa yelo yung oysters, sabi nga nila, wag kang kakain ng oyster na hindi malamig. Kailangan matagal na siya sa yelo. Kasi yung yelo, nag-i-slow down sa ng bacteria. Kasi galing siya sa, una-una, yung oyster, galing siya sa warm water. Tapos, naubos na yung yelo, hindi na masyadong cold, nag-divide na yung bacteria. So, thank you po, Dr. T. At least, naliwanagan po ang ating mga subscriber regarding po dyan sa pagkain ng tilapia. Marami pong salamat, Dr. T. Ingat po and welcome. Ikaw din. God bless you. Bye.